Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Nonong Panadero. Nilagay niya dito, 8 kongresista na taga Mindanao who voted yes doon sa determination ng sufficiency in form and substance sa Committee on Justice laban kay VP Sara sa impeachment. Sabi niya, ayaw jud kalimti sa 2020 ang mga ito. May mga drawing ng mga buhaya. Mindanao Congressman bumoto ng yes sa impeachment ni Sara, sufficiency in form and substance. So, mga kapwa ko taga Mindanao, take note ha. Number 1, Chino Almario of Davao Oriental, 2nd District. Taga Davao pa naman to. Almario. Rufus Rodriguez, Cagayan de Oro, 2nd District. Mga taga-Gasidio. Bernadette Barbers, Surigao del Norte, 2nd District. Arbison Moner, Sulu, 2nd District. Jose Aquino of Butuan City. Jonathan Flores, Bukidnon, 2nd District. Lordan Suwan, Cagayan de Oro, 1st District. Grabe ang Cagayan de Oro. 2 kongresista nila. Antay-Sara, Mga taga Cagayan de Oro, ha? Bahala na kayo. Ay, alam ko, ang daming mga DDS sa Cagayan de Oro. The whole Region 10, marami, as in. Ano pa? La Arne Roque, Bukidnon, 4th District. So, 2 kongresista sa Bukidnon. 2nd District and 4th District. 2 sa Cagayan de Oro, 1 sa Butuan, 1 sa Surigao del Norte, 1 sa Sulu, 1 sa Davao Oriental. So, most likely, sa opinion ko lang, itong 8 ito, pagdating sa plenaryo, siguradong yes din ang kanilang boto. So, anong susunod? Sa Committee on Justice, pinadalhan na nila ng notice si VP Sara na ito yung mga charges sa'yo, nakita namin ng sufficiency in form and substance, sasagutin mo. So, sasagot. And then, ang naintindihan ko, correct me if I'm wrong, magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice para si VP Sara magkaroon siya ng pagkakataon na depensa ng kanyang sarili. Yan ang kulang nung last year na impeachment. Kaya na-declare na unconstitutional kasi sabi ng Supreme Court, walang due process. Hindi nabigyan ng pagkakataon ang VP Inday Sara to defend herself dahil diretso perma kagad ang 215. Ang mga kongresista, hindi na binasa ang mga articles of impeachment, perma lang. Kasi umano, napangakuan sila ng pundo. Walang basa-basa, perma diretso, di nakyat sa Senado. Akala nila magsisimula na, but they were very, very wrong. So kung totoo, yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco na mayroong karampatang pundo sa mga nasayang lang ating pera. Kaya yun po, nakakainis, nakakasuka, nakakadismaya itong nangyayari. Sino bang nagsabing abogado? Si Attorney Mike Operario. Itong nangyayari is now a syndicate of evil. Hindi na ordinaryong corruption lang. So I don't know ngayon kung meron na namang pundo para sa mga pipirma sa endorsement. Sabi ni Senator Remy, meron daw yung mga naipasok sa budget 2026, giniling na pork, soft pork, karamihan doon, mga ayuda. Baka ito daw ang gagamitin na i-release sa mga kongresista na pipirma mag-yes sa impeachment ni VP Sara. Kaya itong 8, ulitin ko, dalawang taga Cagayan de Oro, Suwan and Rodriguez. 2 taga Bukidnon, Flores and Roque. 1 taga Sulu, Moner. 1 taga Butuan, Jose Aquino. 1 taga Davao, Almario. At 1 taga Surigao del Norte, Barbers. Tatandaan ko yan.
Para alam na natin, ang ating kapangyarihan, nasa baluta lang pagdating ng eleksyon. Sa ngayon, wala tayong magagawa. Kundi mag-agwanta, mag-agwanta, magtiis. So, tanong, mag-attend ba si VP Sara sa hearing sa Committee of Justice? Kasi, two option yan Pwedeng mag-attend siya, pwedeng hindi. Mga abogado na lang. Parang si Tatay Digong natin, yung confirmation of charges niya sa ICC, hindi siya nag-attend. Si Attorney Kaufman lang at saka mga kapwa niya defense lawyers ang nagsasalita doon. So ano sa tingin nyo? Hindi ko ma-gets pa kung anong strategy ni VP Sara. Kasi mag-attend man siya o hindi, I don't know. Ang aking assumption, correct me if I'm wrong, ang assumption ko is, mag-attend man siya o hindi, pagdating sa plenary, makakakuha pa rin sila ng 1/3 of congressmen na magpirma para ma-endorse ang impeachment. Kasi yung 54 na who voted yes sa Committee on Justice, sigurado buboto rin yan ng yes sa plenary. So, kailangan na lang nila ng 52. And tingin ko, kayang-kaya na nilang abutin yun. So, good luck po sa ating minamahal na VP Sara.